Hello everyone! Magandang araw! Kumusta naman ang lahat? Nakakaalis pa ba ng bahay? Kami kasi hindi na. Ilang araw na rin at panay-panay nga ang ulan. Malakas na ulan, malakas na hangin, kaya nakakatakot talagang lumabas. Delikado yung mga nagbibiyahe dahil ang ulan hindi basta-basta, talagang sinabayan pa ng malakas na hangin, lalo na kagabi. Kagabi nga iniisip ko, nag-alala ko guys, dahil nga naririnig ko, grabe halos sumisipul-sipul yung hangin na baka mamaya yung mga yero magsipagliparan. At talagang pinipray ko guys, baka mamaya ipagising namin, wala na kaming bubong. Abay, talaga naman. Kanina nga paglabas ko ng gate, nag-check talaga ako kung baka may mga puno na natumba or may mga bahay na nasira. At ayun guys, sa kabutihang palad, wala naman. Safe naman ang lahat. Everything is alright. Wow. Kaya lang nakita ko nga po doon sa kapitbahay namin, meron palang saging na malaki. As in guys, marami siyang bunga tapos marami talaga, kaya lang mura pa. So hindi pa po pwede. Kaya yun, tiningnan ko lang, hindi naman sa amin yun. Ayan siya guys, o sa may daanan, kaya ako pa nga lang nakakakita niyan. Siguro yung mga susunod sa akin makakakita niyan, kukunin nila yung bunga. Bumili nga pala si Big Boss ng pandesal. Abay, napakarami guys. Hindi ko alam kung paano niya kakainin. Ang akala ko i-diet siya. Pero tingnan nyo guys, parang babagsak na naman ang ulan. Akala ko tapos na, halos ilang araw na rin panay-panay ang ulan. Kumuha nga po pala ako ng gulay dyan. Pero wala pa kaming naiisip na lulutuin. Ready lang. Siyempre, kailangan natin yung gulay, guys. Importante yan sa atin. Malay mo makapag-isip kami ni nanay ng medyo masarap-sarap na ulam at ito may pangalo na tayo. At ayan, tingnan nyo nga, talagang nag-enjoy yung mga manok dyan, guys. Nakita nyo ba? Paikot-ikot sila dahil sila pa lang yung nandito sa kalsada. At yan, umakyat na nga rin po. Maaga pa po kasi niyan, kaya wala pang gaanong tao. At ito, pag akyat ko nandito pala si Big Boss, guys, nagkakape. Maaga pa po kasi kaming gumising. Sabi niya po kasi hindi raw po siya nakatulog, kakamonitor doon sa mga kasama niya na naiwan sa work. Dahil nga siya guys, nakapases. At iniisip niya rin po dito sa labas kasi nga sobrang lakas ng hangin. Panay ang silip-silip niya guys. At buti naman iwala namang mga natumba or kung anong nangyari dito sa labas. At ayan nga po, tingnan nyo talagang nagbabadya talaga yung malakas na ulan na naman. At yan, pagkatapos ko nga po manguha ng gulay kanina, talagang umulan siya guys. Akala ko itapos na. At yan, tinanggal ko na nga rin pala. Ito yung mga aming sinampay dito kasi si nanay po nandun sa labas, ay sa taas, naglalaba po siya. So kailangan na naming magkaroon ng space dito para makapagsampay kami mamaya. Kasi ilang araw na rin po ito ditong nakasampay. Kaya tatanggalin ko na siya guys. Buti na nga lang, meron kaming sampayang ganito. At kung wala talagang masikip na naman doon sa aming taas sa loob namin. Kasi alam niyo, pagka marami talagang nakasampay, marami ring mga lamok na nagsisipag-lipad-liparan, di ba? Kaya mas mabuti nang dito sila sa labas, dito ko isasampay sa labas itong mga damit. Mabilis lang siyang matuyo guys dahil nga sa hangin, di ba? Malakas ang hangin. At ayan, unlike dun sa taas, talagang mangangamoy kami doon ng puro sinampay. Buti na nga lang hindi kami nawawala ng kuryente, mawalan man, buwabalik. Yun nga lang guys, kagabi talagang nakailang beses siya nawala yung kuryente. Yan, bago nga siguro mag 5 o'clock, bumalik na rin yung aming kuryente. Ay talaga naman, buti na lang at nakisama rin naman at talagang marami kaming labahin ngayong araw guys kasi ilang araw din na hindi kami nakapaglaba ng maayos. Sabi ko nga kay nanay magwa-washing na lang kami at ito na nga po, na-ready ko na yung mga iba dyan iniwan ko na dahil medyo basa-basa pa nga po. Si nanay ang nagwa-washing doon sa taas guys at tinulungan ko na lang nga po siya sa pagsasampay para mapabilis ang aming trabaho habang si Yayam ay nandun sa kanyang tatay, naglalaro pa po sila sa loob. Ay ganyan talaga ang buhay natin. Paulit-ulit. Yung mga mas nakakatakot na area talaga, yung mga mabababa at talagang bahain siya guys. At ito na nga, nakita ko nga ito si Big Boss guys, nandito na pala siya sa kubo. Dahan-dahan nga lang po yung aking pagsasampay dyan at baka ma-disturb at tayo'y mapagalitan. Dahil nga daw po wala daw po siyang tulog na dire-diretso. Sana all na lang nakakabalik sa higaan, pero pagka ako guys, hindi ako sanay na ganun yung umaga na may araw na tapos hihiga-higa pa ako. Parang feeling ko wala akong magagawa. Kaya kahit na puyat-puyat ako, tatapusin ko muna yung aking trabaho, yung aking mga gagawin bago ako mag-rest kasi guys, iniisip ko wala namang ibang gagawa, 'di ba? Kasi itong si nanay talagang pag naka-focus talaga yan siya kay Yayam sa pag-aalaga. Hindi na yan siya makakaalis unless tulog ang bulinggit at ayun, magagawa niya lang yung gusto niya. At ito nga pala si Yayam guys, tignan niyo, bising-busy rin siya dito sa kwarto na ipasok niya na nga po pala dito yung upuan. Abay talaga naman habang si nanay, ayan, nagbabanlaw na po siya ng kanyang mga na-washing na mga damit kanina. At ito nga po, hindi ko na nga pinabababa si nanay kasi malamang susunod yan si Yayam. Kaya inuunti-unti ko yung mga na-dryer niya, ako na ang nagsasampay, ako na yung nag-hanger dito sa labas, dito sa may kubo. Alam niyo po ba kahapon, sa sobrang lakas ng hangin guys, talagang sumabog ito yung aming sampayan sa bigat niyan at nakatali pa niya na ganon kalakas yung hangin kahapon guys. Kaya yung mga damit ni nanay na naiwan ditong nakasampay sa labas guys, na nakasabit dito sa bakal na to, nilabhan niya po ulit. Buti na nga lang yung mga una niyang nilabhan na mga uniform, nakuha ko, nilipat ko po kaagad dito sa kubo at pinangsasabit-sabit ko lang dito sa sampayan. At ayan, tapos na ako
hanger ng mga damit namin guys. At ayun na naman, punta na naman tayo dito sa aming kwarto na pagkagulo-gulo. Ito nga po pala yung mga foam na nilalagay lang namin sa aming gilid ng aming kama para hindi po nabubukulan si Yayam kasi hindi na rin po namin yan ginagamit. Dahil nga po maliliit siya, good for pang single lang yan siya guys, yung mga foam na yan. Kaya as in nakapaikot talaga yan doon sa aming gilid ng kama para kahit na maglilikot-likot itong Yayam, iwas bukol sa kanya. At yan, pinalitan ko na nga po. Nagpatulong na ako kay nanay sa paglalagay ng cover dito. Mga foam, yan, mga ordinary bedsheet lang yan siya guys, yung nilalagay ko dyan para gumanda-ganda rin. At pangit na nga po kasi tignan, gawa ng kung hindi matapunan ng pagkain, hindi maihian, mabuhusan ng mga tubig at kung ano-ano, yan talagang pumapangit siya tignan. Sabi ko nga, lalabahan pa namin yan ni nanay, kaya lang wala pa kaming time na magtatanggal-tanggal niyan sa sobrang dami ng ginagawa araw-araw. Talagang nauubos ang ating oras guys dito pa lang sa ating bulinggit, lalo na pagka gising itong little boy namin, lahat ng gagawin mo talagang makikisali siya. Ganyan kakulit pagka may baby tayo, pero sobrang laki naman ng naiambag niyan sa atin dahil nga nakakapagpasaya yan dito sa loob ng bahay, di ba? Yan nga lang ang pinakamaingay dito sa loob ng bahay natin. Pag walang baby talagang wala rin, tahimik din, malungkot ang bahay. Habang nanonood nga po yan siya ng TV, pasilip-silip doon sa TV, at ito naman nag-observe din siya sa mga ginagawa ni nanay. Mamalayan na lang namin yan guys, siya na yung gumagawa niyan. Very observant ng bulinggit na ito. At ayan, nagtulungan na silang dalawa para ipasok ito yung foam sa loob ng kwarto. Habang nakaupo nga po kami dito at panay-panay ang kwentuhan namin, itong tatay niya guys, ipanay-panay ang exercise dito sa harap namin tuloy. Ayan, tingnan nyo si Yayam, nanggugulo na. Dito ba naman mag-exercise sa harap namin guys, kasi diet daw po siya. Ewan na lang kung hanggang saan. Pero sana nga ituloy-tuloy ang kanyang pagpapapayat. Sa totoo lang, mahirap din naman po talaga mag-diet dahil yung mga dati mong kinakain, yung mga paborito mo, naiiwasan mong kainin. Pero ganun talaga, gusto mong pumayat, gusto mong mabawasan ang iyong timbang, kailangan mag-sacrifice. Kailangan, laging napapawisan. Ay, nako talaga, masarap sanang kumain. Kaya lang, talagang bibigat na yung ating katawan kahit sino naman talaga guys, diba? Pero may mga tao naman na yung katawan nila mga payat lang. Pero kung kumain naman, pagka dami-daming kung kumain. Pero guys, talagang mapapabilib ka sa kanila. Sana all na lang may mga ganong katawan. Malas na lang natin kasi tabain tayo. So, paano ba yan guys? Tingnan nyo nga ang aking mag-amay. Talagang nag-i-enjoy na sa pagbabanding at itong sinanay talagang to support. Kita-kits sa susunod na video.